natin kailangan ngumiti sapagkat tatanggapin natin si Jesus ang salita ng Diyos. Sinabi ng ating Panginoon, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kayo ba'y tupa ni Jesus? Kung ganon, makinig, makinig, makinig ang may pandinig. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Ngayon naman, dadako na po tayo sa ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. Tungkol sa talinghaga na isinasalaysay ng ating Panginoon tungkol doon sa Byuda at Hubong. Isang hubong na walang takot sa Diyos, no? At walang iginagalang. Ibig sabihin, masamang hubong. At isang byuda na patuloy na pumupunta doon sa hubong upang humingi ng katarungan sa kanyang usapin. Pero hindi siya pinagbibigyan ng hukom. Subalit, hindi natinag ang byuda, no? Patuloy, araw-araw na pupunta sa hukom upang humingi ng katarungan. Ngunit hindi siya pinakikinggan nito. Mahabang panahon ang dumaan, no? Pero ano pa rin yung pagpunta ng babaeng byuda. Yung byuda, babaeng byuda na nga eh. Yung byuda, no? Na nag-isip yung hukom. Sinabi niya sa kanyang sarili, bibigyan ko na nga ng katarungan. Ang babaeng ito, lagi niya akong ginagambala. No? Laging ginagambala at baka ako'y ma-insult kung ano pa ang magawa ko sa babaeng niya. Kaya, binigyan ng katarungan, no? Yung babaeng bayo, nung masamang hukom. Sabi ni Jesus, kung yung masamang hukom, binigyan ng katarungan yung byuda, yung babaeng bayo, gaano pa ang inyong amang nasa langit? Eh, napakabuti ng ating Ama. Ang hindi niya pakinggan yung kanyang mga hinirang, mga pinili, hindi niya na patatagalin. No? Kahit magluwat ito, ibibigay niya sapagkat ito'y kanyang mga lingkod. Yun ang tinuturo ng ating Panginoong Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad na tayo ay manalangin, palagi, at huwag mawalan ng pag-asa. Kailangan may pag-asa tayo sapagkat tayo, bakit ba tayo pinapanalangin ng Panginoon ni Jesus sa kanyang Ama? Ano? Bakit? Kapatid? Bakit? Bakit niya tayo pinapanalangin sa Diyos? Bagay maawain, mapagpatawad. Okay. Sapagkat gusto niya magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Amen. Sapagkat binigyan tayo ng karapatan ni Jesus na maging anak ng Diyos. Amen. Paano tayo nalaman natin na tayo binigyan ng karapatan ni Jesus? Sinabi ni Jesus, ang sumusunod, ang ating mga kapatid, ay ang sumusunod sa aking mga utos ay aking mga kapatid. Kayo ba'y mga sumusunod sa utos? Amen. Kaya tayo ay anak ng Diyos. Bakit ba tayo nananalangin sa Diyos? No? Para tayo ay magkaroon ng koneksyon, no? Sa
at maramdaman natin ang presensya ng Diyos sa atin. No? Maramdaman natin, no, na nasa atin ang Diyos. Amen? Na tayo ay binibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Tayo ay nilikha ng Diyos para magpuri at magpasalamat sa Diyos at sa mabubuting gawa. Kaya tayo ay nilikha ng Diyos. Amen. Pero tayo ay binigyan ng anong binigay sa atin? Kalayaan. Kalayaan pumili kung ano ba yung gusto natin sa buhay natin. No? Pag gusto ba natin maging mabuti? Masama. Amen? Siyempre gusto natin mabuti tayo. Amen. Kapag tayo ay ginawa para gumawa ng mabuti. Amen? Ang gusto ng Diyos, tayo ay magpuri. Ngunit binigyan niya tayo ng kalayaan, kaya hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Amen. Amen? Hindi tayo ginawang robot na pinasusunod lang. Binigyan tayo ng kalayaan. At tayo ay binigyan ng kalayaan para gawin ang ating mga naiibigan. Kaya lang nga, ang gusto ng Diyos sa atin, gumawa ng mabuti, magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Diyos. Amen? Kayo ba, pag nananalangin, nagpupuri sa Diyos? Kayo, nagpupuri ba kayo? Purihin ng Panginoon. Purihin, purihin, purihin. Nagpapasalamat ba kayo? Ay, lagi. Tayo ay dapat magpasalamat sa pagkagising pa lang natin. Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat marami hindi na nagigising. O, di ba? Swerte. At tayo nagising pa sa araw na ito. No? Kapag tayo nagijingle, maganda yung jingle natin. Aba, magpasalamat ka. Sapagkat yung iba, hindi naiihi. Diba? Kinakachiter. Yan. Kaya pag naiihi ka, magpasalamat ka sa Diyos. Kung ikaw ay napupo, di ba, tayo makatanda, mahirap na rin pumupo. Kapag hindi tayo napupupo, anong mangyayari sa atin? Bubutasan tayo dito sa tagiliran para doon ilabas ang pupo. Kaya nga magpasalamat sa Diyos kapag tayo maganda pa ang pagpupo. Sino ang hindi maganda pagpupo dito? Ayan. No, tayo ay magpasalamat sa Diyos. Kapag nalalanghap natin kung hangin na to, libre. Di ba? Libre ang hangin na yan. Pasalamat tayo sa Diyos. Sapagkat yung iba, bumibili na ng hangin. No? Mga oxygen, hindi na makahinga. No? Pasalamat tayo, nalalanghap pa natin ang hangin na ibinibigay ng Diyos sa atin. No? Diba? Ang dami natin pasasalamatan. Amen. Magpasalamat tayo kapag nakakarating pa kayo dito sa gawain ng Diyos. No, nakakarating pa tayo dito. Yung iba, bedridden na, naka-wheelchair na, lalo na sa mga edad natin, ako 70 na. Ano? Pero, andito pa rin, nakatayo. Salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Panalo na ng Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos. Magpasalamat. Ang Diyos, kapag hindi mo natatanggap yung mga hinihingi mo sa Diyos, ibig sabihin, nakukulog ako. Wow, gusto na eh. Mag-password po kayo tapos inom. God is good. God is good. Wala ng tubig eh. God is good. God is good. All the time. Ayan, no? Pag tayo
magbigay. Ibig sabihin nun, hindi siguro ang ating hinihingi ay makakasama sa atin. Amen? Ganon ang Diyos. Kapag makakasama sa iyo, hindi niya ibibigay. Amen? Kung magbigay ang Diyos, sakto sa iyong pangangailangan. Naranasan niyo na ba yun? Yung sakto? Sakto sa pangangailangan. No? Kasi nga, tayo, kapag malayo pa yung problema, humihingi na tayo. Kamukha na may babayaran tayong kuryente. Hinihingi na natin sa Diyos yun. Ang tagal. Dumating yung bayaran. Aba, dumating din yung ibinigay ng Diyos. Gumamit ng tao. Sakto sa oras. Naranasan niyo ba yun? Sakto na may pambayad kayo sa mga hiniling nyo, sa mga problema nyo. Amen. Tunay na ang Diyos. Sakto kung nagbigay. Amen. May mga panalangin na hindi nagugustuhan ng Diyos. Yung panalangin, paulit-ulit, na walang kabuluhan. Ano ba yung paulit-ulit na walang kabuluhan? Kasi yung mga video noon, nananalangin sila ng masama sa kapwa nila. Mamatay na sana. Si ganito. Ma-aksidente sana. Si ganito. Sinusumpa. Sinusumpa ko siya. Sumpahin mo siya, Panginoon. Mga ganon na mga panalangin. Ayaw na Diyos yun, mga ganon panalangin. No? Hindi tinutugon ng Diyos ang ganong panalangin. Kaya nga tayo, ang taong matuwid, ayan ang tinutugon ng Diyos. Kapag ikaw ay matuwid, tutugunin ng Diyos ang iyong panalangin. Bakit? Sapagkat siya'y tuwang-tuwa sa iyo. No? Gustong-gusto niya ibigay sa iyo yung mga gantimpala na gusto niyang ibigay sa iyo. Kapag tayo ay nagdadasal, ano ba yung itinuro ng ating Panginoon na panalangin sa atin? Ama namin. Yan, tinuro ng Jesus ang Ama namin. No? Sabi nga, Ama namin, sumasalangit ka. Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo. May pangalan ng Diyos? Amen. Sino? Ano ang pangalan ng Diyos? Si Yahweh. Si Yahweh. Alam niyo na ba si Yahweh? Si Yahweh ang pangalan ng Diyos? Yahweh ang pangalan ng Diyos. No? Yan yung kasing hulugan ng ako, si ako nga. No? Yung ibinigay niya doon sa bundok ng Sinai. Yan, nakalimutan ko na. Yun. Ako si ako rin. Kung gusto mo ng kotse, ako nga. Kung gusto mo ng kaligtasan, ako nga. Kung gusto mo ng kagalingan, ako nga. Kung gusto mo ng lahat, no, ng mga pangakailangan, ako nga. Siya lang. Kapag ang ating Panginoon ay mayaman. Kanya ang buong mundo. Siya ang lumikha nito. Kaya't mayaman ang ating Diyos. Kaya humingi ka na. Bibigay ba? Amen. Ibibigay ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Paano ba natin sasambahin ng Diyos? Sabi niya, sabi ng Diyos, sambahin mo ako sa Espiritu at katotohanan. No? Kaya tayo, sabi ng Panginoon, pumasok ka sa loob ng silid. No? At isarado mo. At ikaw ay manalangin doon. Si Jesus, paano nananalangin siya? Umaakit sa bundok. No? Yung walang tao, walang distraction. Liwanan niya yung mga alagad niya. Umaakit siya sa bundok. Kaya naman, dahil walang bundok, tinuturuan tayo ng Diyos ay ni Jesus
na manalangin sa loob ng kwarto. Isarado daw natin ang pinto at doon tayo manalangin. Tambayan natin siya sa Espiritu. Hindi nakikita ang Espiritu. Paano gagawin natin? Hindi natin nakikita ang Diyos. Pumikit ka. Damdin mo ang presensya ng Diyos. Damdin mo ang presensya ng Diyos. Pumikit. Ang sabi nga, buong isip. Pagmamahal natin sa Diyos, buong isip. Ibibigay natin sa Diyos. Kaya nga kailangan walang distraction upang yung ating buong isip maituon natin sa Diyos. Amen? Ang sabi pa, buong puso, ibibigay natin sa Diyos. Kaya kung ang puso mo punong-puno ng basura, tanggalin mo muna ang basura sa puso mo. Alisin mo yan. Ano ba yung basura na yan? Inggit, galit, ninanakit, sasayang, poot. Mga basura yan sa puso. Ayaw ng Diyos yan. Tanggalin mo yan. Linisin mo yung puso mo bago kang humarap sa Diyos. Buong-buo mong maibibigay sa Diyos yung iyong puso. Yun ang pagmamahal sa Diyos. At buong kaluluwa natin ibibigay sa Diyos. Ang kaluluwa natin ang siyang makikipag-usap sa Diyos. Siya ang mananalangin sa Diyos. Buong kaluluwa natin tutuon sa Diyos. Amen? At buong lakas. Buong lakas. Ano ba yung buong lakas? Yung ating mga kamay. No. Yan ay sa Diyos na. Hindi natin dapat gamitin sa masama. Amen. Sa pananampan, sa pananakit, pananabunod. Hindi na pwedeng gamitin. Gagamitin natin yan sa pagpupuri sa Diyos, sa pagbigay ng tulong sa kapwa, sa pagyakap sa ating kapatid na nawawala ng pag-asa. Amen? No, ganun ang gagawin natin sa ating mga kamay. Amen? Ang ating mga paa, anong gagawin natin yan? Hindi natin dadalhin sa pag-iisip. Sa mga sugalaw, sa mga rakrakan, mga kasayahang walang kabuluhan. Dadalhin natin ang ating mga paa sa simbahan, dito sa gawain ng Diyos. Dito natin dadalhin ang ating mga paa upang tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos. Amen? At sabi nga ng Panginoong Jesus, ang sumusunod sa akin, nagmamahal sa akin. Paano natin mapapakita sa Diyos ang pagmamahal? Sumunod tayo sa Kanyang mga utos. Yan. Yan. No? Maibibigay natin ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang utos, mahalin mo ang Diyos ng buong isip, buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. No, di ba? Ganoon ang gagawin natin. At sabi pa nga, mahalin natin ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Yan, ganyan. No? Ang Diyos talagang hindi tayo papabayaan yan. Ang sabi pa nga ng ating Panginoon, lalangin tayo, ipanalangin natin ang ating kapwa, magpanalingan tayo bawat isa. Ang gusto ng Diyos, yung ipanalangin mo yung kapwa mo. Nahihirapan siya, ipanalangin mo. May sakit siya, ipanalangin mo siya. Kaaway mo siya, ipanalangin mo siya. Amen. Yun ang gusto ng Diyos. At uunahin natin yung panalangin sa kapwa kaysa sa panalangin natin sa ating sarili. Sapagkat alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Alam niya kung ano yung
panalangin mo kasi hanggang puso nakikita ng Diyos ang ating mga ginagawa, mga panalangin natin, makikita yan ng Diyos. Kaya hindi mo na kailangan ipanalangin. Unahin mo yung kapwa. Sabi nga, pag marami ang nanalangin, no? Sinasagot ng Diyos. Kaya nga sabi sa amin, magkaisa sa pananalangin sa Diyos. Magkaisa, mag-ibigan kayo, no? Sapagkat ang Diyos ang gusto. Magkaroon tayo ng buhay na ganapon ng presensya. No? Kapag tayo nag-iibigan, di ba? Ang sarap ng buhay, nagbibigayan, nagtutulungan. Kung sino yung wala, binibigyan. Kung sino yung meron, nagbibigay. Amen? Masarap ang buhay na gano'n. Yun ang gusto ng Diyos para sa atin. So what if, no? Ay, di ba? Siyempre, kung minsan, sarili natin ang ating diniisip. Sabi nga, kakanin mo na lang, ibibigay mo pa. Wala ka ng pera, ibibigay mo pa. No? Para lang maibigay mo sa iyong kapatid na nagugutom. Bakit? Sapagkat anumang ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa akin, nasabi ng Diyos. Kung ako'y iyong pinainom, ako'y iyong pinakain, ako'y iyong pinaraktan, ako'y iyong dinalaw, ako'y iyong pinatuloy. Sabi nung pinapapasok mo siya sa hari-ari. Sabi nung tao, kailan ko po ginawa sa inyo ang mga bagay na yan. Nang gawin mo yan. Sakali iita mo kapatid, ginawa mo sa akin. Amen? Kaya, tunay na tayo ay mahal ng Diyos. Amen? Na tayo ay binibigyan niya ang bawat isa sa atin, no? Ng katugunan sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Kailan ba kayo hindi kumain? No? Sa loob na isang araw. Kasi ang Diyos hindi nagbibigay ng kayamanan. Bakit? Sapagkat tayo nagkakasalang tayo sa kayamanan. Nagiging ugat ng kasalanan ang kayamanan. Amen. Kaya ang Diyos kung magbigay sakto lang, sakto sa ating pangangailangan. Kaya nga, huwag tayong manghinawa, tumawag sa Diyos. Huwag tayong manghinawang tumawag sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi naman natutulog. Alam nyo, noon, mayroon akong inihingi sa Diyos. Aba, napakatagal na. Hindi pa rin tinutugon. Pero dumating ang panahon. Tinugon ng Diyos. Biruin mo yun? Tinugon ng Diyos yung panalangin ko. Kasi tamang oras, tamang panahon. No? Wala nang naka-ano sa ko. Hindi ko na sana kukunin yung pera ko sa SS. Kasi nga, may merong nakalagay na, kasi, meron akong bahay. Siyempre, may utang ka, yung makukuha, mag-resign ako. Hindi ko nakuha yung aking, pera doon. Pero purihin ng Diyos, nakakuha ko rin, nakakuha ko rin. At mas malaki pa, kasi tumubo na siguro, kaya mas malaki. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Kaya nga po tayo, na maitatanggili ko lang sa inyo, ay huwag tayong manghinawa sa panalangin, sapagkat ibibigay ng Diyos. Gaano pa katagal yan? Sapagkat ang Diyos hindi natutulog. Alam niya ang ating pangangailangan. Alam niya kung kailan mo yan kailangan. Amen? Huwag tayong manghinawa. Magkaroon tayo ng pag-asa. Pag-asa ang siyang yung ating sa ating puso. Kailangan tayo may pag-asa sa Diyos.
Sapagkat kung wala tayong pag-asa, ano ba ang mangyayari sa atin kung wala na tayong pag-asa? Di ba? Baka magpapatay tayo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Ganon nga aking mga anak. Lagi ninyong hingin sa Kanya lahat ng bagay. Pagkatatanda ninyo na siya ang ating Ama na makapangyarihan sa lahat. May magagawa siya sa ating mga buhay. Siya ang Diyos na dakilang manggagawa. Siya ang Diyos na mapangyayari niya ang lahat ng bagay sa ating mga buhay. Siya ang Diyos ng kaayusan at siya ang Diyos ng lahat. Purihin ang Diyos! Amen! Ano? Sabi nga, ang Diyos lang ang may magagawa sa ating buhay. Bakit? Sapagkat siya lang ang makapangyarihan sa lahat. No? Kaya niya paiksiin, pahabain ang buhay mo, kapatid. Bilang niya ang lahat ng balahibo mo. No? Kaya siya lang, alam niya ang mangyayari sa future. Mangyayari doon, alam niya. Kaya kung tayo, ipaubayan natin sa Diyos ang ating buhay. Siya ang pagmaniobrahin natin sa buhay natin. Upang sa ganon, tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasaya-saya. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ako po yung nandito lang. Sana po, tinatagubilin ko sa inyo na kayo po ay huwag magsawa sa pananalangin araw at gabi upang ang Diyos ay matuwa sa inyo. Amen! Malapakan po natin na ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Oh, no? Napakaganda.